pumunta sa mga main topic natin, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na huwag po sana natin kalimutan na suportahan po ito po mga kandidato natin mga kababayan sa pagkasenador sa darating na Mayo 12 po. Sana po suportahan natin sila kasi sila yung nakikita natin na makakatulong mga kababayan ni PBBM na ibangon ng Pilipinas in the future. Ano po kung sakali na pala rin po sila. So sana suportahan po natin mga kababayan ito pong ating mga kandidato. Ano po, at ngayon, punta na po tayo sa mga topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito daw pong si Sara Duterte ay may paalala sa sambayan ng Pilipino. At ang sabi po dito, kung titingnan nyo, ito po ay post galing sa News 5. Yan po yung source natin mga kababayan. Sabi po dyan, sa kanyang pagbisita sa Cebu, nagbigay ng payo si Vice President Sara Duterte sa mga Cebuano kaugnay sa pagboto mga kababayan ngayong darating na Mayo 12. So ito daw po yung paalala ni Vice President Sara Duterte mga kababayan doon daw po sa mga Cebuano patungkol daw po sa tamang pagboto. Ito daw mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, ngayong darating na halalan pakinggan natin ang mga pangako ng politiko. Tingnan natin ang kanyang kapasidad, tingnan natin ang kanyang abilidad. Huwag tayong bumoto di lang dahil galing sa political dynasty. Huwag tayong bumoto di lang dahil Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Ang nagawa niya at higit sa lahat, yung pangako siya sa kanya mga gagawin para sa bansa na ibigay ba niya. Mga kababayan, so yan yung dahilan kung bakit nung nakita ko nga ito mga kababayan, mas lalo kung sinasabi sa inyo na huwag ninyong iboboto yung mga inutusan lang na bumili ng suka. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung mga yan magpapakyut lang para iboto ninyo. Sasayaw-sayaw lang mga kababayan para suportahan ninyo. Pero pagdating na nanalo na yung mga yan at naging senador na, niti mo isang batas mga kababayan, hindi po makagawa. O yung iba pa nga tumatakbo, walang panukalang batas. Tapos yung iba pa nga mga kababayan, talagang literal na galing sa political dynasty. Kaya nga hindi natin isinama mga kababayan doon sa ating mga slate, dito sa ating pinopromote sa bawat live natin na mga senador, yung isa mga kababayan sa talagang literal na galing sa political dynasty. At masasabi po natin na kung hindi daw susuportahan, di ba sinabi pa nga mga kababayan, kung hindi susuportahan kakalimutan yung pagbibigay ng lupa. So doon pa lang sablay na mga kababayan. Kaya nga, ito yung paalala ko sa mga kababayang Pilipino natin, wag na ninyong ibabalik sa Senado yung mga tao mga kababayan na katulad ni Bato de la Rosa, ni Philip Salvador, ni Bongo mga kababayan, at nung iba pa na talagang napag-utusan lang na bumili ng suka na walang solidong plataforma. So tama naman din ang sinasabi nitong si Fiona. Kaya nga dapat kung maaga nating nakita yung kulay nitong si Fiona, dapat nung una pa lang hindi na natin ibinoto. Ano po mga kababayan, kaso nga lang ang masaklap, nabudol ang sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta tayo dito sa isa pang topic na nakita natin. Medyo liliitan ko na lang ito mga kababayan kasi alam nyo naman, medyo kasi to, medyo sensitive kasi po. Yan, liitan na lang natin at pakinggan na lang natin mga kababayan etong lumabas na balita na kung saan galing po sa News 5, 100 million halaga ng mga alahas tinangay ng 4 daw po na holdapper sa Sanglaan. Mga kababayan, so ang tanong saan po ito naganap? Eto, pakinggan po natin. Sa CCTV ang pang-hold up ng 4 na armadong lalaki sa isang sanglaan sa Davao City. Aabot sa 100 milyong pisong halaga ng mga alahas ang kanilang tinangay. Nahuli naman ang isa sa mga sospek na pinagkaguluhan ng mga usyusero. Nasa frontline balitang yan si Mindanao correspondent Bril Montalvo, exclusive. Eto ang patunay dito natin makikita kung gaano mga kababayan ka-weak ang pamumuno ni Mayor Basti Duterte bilang mayor ng Davao City. Kasi kung talagang malakas siya mga kababayan at kung talagang kinakatakutan ng mga Duterte sa Davao, bakit hindi ata natatakot etong mga ganitong klase ng kriminal mga kababayan na gumawa ng pagnanakaw mismo dyan po sa Davao City? Yan nga po mga kababayan yung nakakagulat dyan Di ba sinasabi nila, yung daw mga durugista, mga kriminal, hindi na daw po makakabalik ng Davao kasi nga naandya dyan
ang mga Duterte na galit daw po sa mga kriminal, drogista at yung mga nagdadala ng ipinagbabawal na bato. Pero kung titingnan nyo mga kababayan dito sa pangyayaring ito, alam naman natin na medyo mainit pa itong si Mayor Baste. Gawa na naging paliwanag or naging sagot ni Atty. Claire mga kababayan sa tirada ni Duterte na bumabalik na daw or dumadami na yung bilang ng kriminalidad dito sa ating bansa at yung pagbalik ng ipinagbabawal na bato especially sa Davao City daw. Di ba may naging sagot itong si Atty. Claire at dahil po dyan mga kababayan nag-alboroto yung mga taga-suporta ni Basti Duterte na hindi naman daw po weak itong si Baste. So ngayon ito pakinggan pa natin. Sa kuha ng CCTV sa Illustre Street sa Davao City, makikita ang pagdaan ng dalawang lalaki sa harapan ng isang pawn shop. Bigla silang bumalik at bumunot ng baril sa kasinunggaban ang gwardyang nakabantay. Sunod na pumasok sa pawn shop ang dalawa pa nilang kasamahan. May dala pang maso ang isang lalaki habang naglabas naman ng baril mula sa bagang isa pa. Sa isa pang kuha ng CCTV, pinagsusuntok ng mga lalaki ang dalawang gwardya. Tinutukan sila ng Di ba kung titingnan nyo? Habang ang isang lalaki minamaso ang pinto sa loob ng pawn shop. Agad pumasok ang tatlong lalaki at Wait lang, para mas maganda kung takpan natin. Yan. Takip muna natin yan mga kababayan. Pakinggan na lang natin yung boses. tinangay ang mga nakadisplay na alahas. Inilagay ang mga alahas sa kanilang mga dalang lalagyan. Ang isa nilang kasamahan nagsilbing lookout sa labas. Aabot daw sa higit 100 milyong piso ang halaga ng tinangay na alahas sa pawn shop. Hold up na! Binabang ko na! Sa cellphone video na ito, nakunan ang tatlong holdupper na nagtangkang tumakas sakay ng motorsiklo. Pumalya ang motor kaya iniwan na nila ito at umalis. Na-recover naman ang motor. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, nahuli ang isa sa mga suspect sa Bangkerohan Public Market. Pinagkaguluhan siya ng mga ususero. Ang isang lalaki sinipa pa sa ulo ang suspect pero sinita siya ng mga pulis. Kinilala ang suspect na si Johnny Bulawan, residente ng Albuera, Leyte. Na-recover sa kanya ang nasa 15 milyon na halaga ng mga alahas na kanilang tinangay. Nakuha rin ang mga baril, bala at ang mga pinaglagyan ng mga alahas. Ayon sa mga otoridad, kabubukas lang ng pawn shop nang pasukin ito ng mga holdupper. Kita nyo ha mga kababayan. Kabubukas lamang daw nung pawn shop nung pasukin daw mga kababayan ng mga holdupper. Ibig sabihin kung titingnan nyo mga kababayan para kasing inside job etong nangyari po dito. At saka masaklap dyan mga kababayan, partida ha, tingnan nyo. Wait lang, lakihan ko ng konti. Yung address mga kababayan kung saan nangyari, lugar kung saan nangyari etong holdapang ito, mismong sa Davao City po yan. Kung saan, pinamumunuan ni Mayor Basti Duterte na kinatatakutan daw ng mga durugista, mga kriminal, mga kababayan, at nagiging dahilan kaya wala daw bumabalik. Pero ano ito? Diba mga kababayan, kung titingnan ninyo, dyan pa lang kitang-kita na talagang insufficient. Ano po, etong si Mayor Basti Duterte, sa madalit salita mga kababayan, talagang weak yung kanyang pagiging mayor di umano dyan po sa Davao City. Tapos sinasabi nila, pinakaligtas na lugar, pinaka-safetiest, etong Davao City. Pero kita nyo, partida, yung mga kriminal mga kababayan, hindi sa gabi gumagawa ng krimen. Kung hindi mismong umaga pa, kung saan katirikan ng araw, doon sila gumagawa ng kriminalidad. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po natatakot yung mga kriminal dito sa mga Duterte dyan sa Davao City. Kasi yung iba, kung titingnan nyo mga kababayan, yung iba talagang masasabi natin na talagang takot na gumawa ng krimen dun sa mga lugar. Minsan ang ginagawa nila sa gabi pa Pero eto talaga lantaran, araw nila ginagawa yan mga kababayan, at talagang ipinapakita pa nila sa taong bayan yung ginagawa po nila na kriminalidad dyan po sa Davao. Ano po, yan ay isang patunay na hindi po natatakot sa mga Duterte yung mga kriminal. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Diitan ko lang ulit. Kasi baka maano tayo Tapos takpan na lang muna natin ulit. Posible raw na higit pa sa 5 ang sangkot sa insidente at posibleng inside job ang nangyari. Malaking grupo ito. Organisado sila. And there must be tips there. Very accurate yung very accurate yung mga actions nila. Trauma naman ang sinapit ng gwardyang nabugbog. Nagkapasa siya sa leeg at sugat sa kamay.
Wala man sila nagpela na Hindi sila nagpakilala ng customer, bigla lang silang pumasok sa loob. Ako ang unang nilang sinugod at pinalo ako sa likod sa may batok. Nang natamaan ako, bigla akong natumba at nahilo. Pinalo na naman nila ako at nasugatan ang aking kamay. Hindi na humarap sa News 5 ang nahuling suspect na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang iba pang kasamahan nito. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Diba? Yung pinaka-safetiest city, pinaka-safetiest na lugar daw mga kababayan. Partida, yung mga kriminal, araw gumagawa ng krimen. Tapos sasabihin mga kababayan nitong mga taga-suporta ni Digong na hindi, pinakaligtas ang Davao City. Kilalang kilala yan. Pero tingnan nyo naman mga kababayan, yung mga kriminal araw gumagawa. Ano po sa araw pa gumagawa ng kriminalidad. Ibig sabihin, hindi po talaga sila natatakot sa pamumuno ng mga Duterte. Mga kababayan, ano po talagang ano, kita nyo sinasabi pa dito na malaking tao daw po, malaking grupo. Etong samahan nitong mga kriminal na ito. Ang nakakapagtaka lang, bakit ang lalakas ng loob ng mga yan na gumawa ng krimen, lalo pat tirek ang araw mga kababayan, sa araw pa talaga sila mismo gumagawa ng krimen. Ibig sabihin mga kababayan, walang kinakatakutan yung mga kriminal na yan at alam nila na kapag nahuli sila, may tutubos po sa kanila. Nakakapagtaka lang naman, di ba mga kababayan? So yan yung isang patunay na talagang hindi kinakatakutan ng mga Duterte at mahina ang pamumuno ni Mayor Basti Duterte dyan po sa Davao City kasi mismong sa araw pa gumagawa ng krimen yung mga kriminal.